beloved Boss Mike Cervera. Nga nabigyan ng script. Ayan, kita nyo mga kababayan ha. Yung mga paninira ng mga ito, tingnan nyo itsura. Ito naman ho, itong isa. Tingnan nyo yung itsura nito mga kababayan ha. Ganyan ho ang itsura ng hindi pagkakatiwalaan. Oo, nakangiti yan. Di ba? Sa lahat ng piggy bank, mga kababayan, ito lang ho yung buhay. Yan mga kababayan ha. Ito na. Pasok. Mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, Dinidiin ka. Totoo naman eh. Didiin ka talaga. Dapat nga kayong dalawa eh. Nabigyan daw ng script. Wala akong script. Opo, walang script. Maniwala kayo sa akin. Matagal ko na hong alam yan. unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Sa Hong Kong mo? Na-meet. Nag-meet daw sila sa Hong Kong. Sinungaling uli ito. Mga kababayan, sinungaling. Bakit to? Sa Liwasang Bonifacio, nagrarally sila eh. Natatandaan nyo ba yung, wag na muna kayong umuwi. Meron po pong pagkain. Mamaya na po. Alam nyo yan? Alam nyo yan? Yung nagmamakaawa ito? Di ba? Wag muna kayong umuwi. Marami pa pong pagkain. Maaga pa po. Siya yun. Tapos sasabihin niya sa Hong Kong lang daw sila nagkita. Lagi silang nagkikita sa Liwasan. Pero Okay. na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr. No? Na-impress ka ha. Lahat daw anti-Marcos Jr. Sige. Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Ay, magaling naman talagang entertainer yan. Si Meme Pebbles. Oo, magaling yan mag-entertain. Baka nakalimutan nyo, entertainer sa Japan yan. Oo. Entertainer ho sa Japan, si Meme Pebbles. Tuloy. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn. 360 daw. Oo, parang yung salon. 363 turn. Sa salon. Nagpasalon lang yun sa salon 360. Tuloy. Pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga, Yun ang palalabasin nila, matinding pangangailangan, kaya kailangan ng bumaliktad. So parang sinasabi na nila ngayon na si Meme Pebbles bayaran. Samantalang sabi ni Meme Pebbles, ikaw nga daw yung nagbabayad. Nagbabayad ka ng 250 kada rally nila. Tapos binabarat mo pa yung mga rallyhista, di ka na naawa. Babayaran mo ng 250, mamamasahe, bibili ng tubig, o ano pang natira. Sa kakasigaw doon, ano pa? Talaga, Di po ba, mga kababayan? niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, online selling sa internet. No? Totoo naman. Nagla-live selling naman yan. Baka akala nyo, ganun lang o kita sa live selling. Malaki o kita sa live selling, mga kababayan. So Ayun talaga nga. namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya. Kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay. No? Yun naman pala eh. Kailangan pala mabuhay eh. Kaya ba ikaw kumubra sa pogo? Kailangan mo mabuhay ng marangya. Kaya lahat ginawa mo, ganun ba yon? Tatanong lang ako Di ba? Ganun ba yon? Hari, ginawa mong lahat para mabuhay ng marangya sa mundo, kahit na ibenta ang kaluluwa, ganun ba yon? Ako'y nagtatanong sa'yo. Ano mga kababayan, sa palagay ninyo? Puro pera na lang yung kanilang iniisip, Puro pera na lang. Di ba? Yung itsura ni Roque, parang si Doraemon. Si Doraemon na na-aksidente ng 10 beses. Ganun yung itsura ni Roque. Ano ba? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Anong paninindigan? Ano bang paninindigan sinasabi nyo? Kayo ba may mga paninindigan? Anong paninindigan meron kayo? Puro kasamaan yung pinaninindigan ninyo. Ang sasamaan yung tao, Sa totoo lang, masasama kayong tao. Ano ba yung pinanindigan? Laban, totoo. Sige, puntahan natin. Unang banat ni Meme Pebbles. Pasok!
So malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yan, kita nyo? Oh, ayan ha. Hinighlights po, malinaw daw na si Roque ang pangunahin. Oh, mastermind na. Oh, sabihin na natin mastermind na mga kababayan. Pasok. So malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Oh, Yes po, Mr. Chair. patay. Oh, ayan ha. Maliwanag na ho yan. Talagang si Roque ang itinuro na nasa likod ng pulburon video. Si Roque ho ang mastermind ng pekeng video. O yan po, maliwanag na maliwanag. Si Roque ho, si Roque. Wala na hong iba. Si Roque. Kasabwat ho, si Maharlika. Ano po? Kasabwat po si Maharlika dyan. Base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Patay! Tinuro na talaga. Yes po, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Siya nga po yun. Opo, wag lang hong tatanggalin yung kanyang nakadikit na buhok. Baka ho hindi nyo makilala. Baka mapagkamalan yung si Buddha. Talay. Ngayon, Next. Ayan ha, maliwanag ha. Siya pa, pakinggan ninyo ha. so malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Patay. Ngayon, Maliwanag na po yan ha. Tinuro na ho si Roque. Kaya ho si Roque ngayon, ninenervyos yan. Yung kaba ng dibdib niyan, parang merong may pusa na, hindi ho daga. Pusa. Pinupusa na ho yung dibdib niyan. Ito, next. yung interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, Ito naman, pulburon video. Pakana ng mga nais pabagsakin. Si PBBM. Sabi ang vlogger, si Mami Pebbles. Pasok. sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Patay! Alam nyo po ba kung bakit yan nahiwa-hiwalay? Alam nyo po ba kung bakit hina-highlights, mga kababayan? Kasi ho yan, mga yan, gagamitin yung mga quote na yan kapag dinimanda yung mga yan. Oo, gagamitin ho lahat. Yung mga tanong na yan, naku, yari, mga kababayan. Yari itong mga ito. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Talagang nakapokus lang ho sila sa pulburon video, mga kababayan. Wala na hong iba. Di ba? Pulburon video lang ang pinag-uusapan kung paano nila ilalabas. Next. Ano pa? Pasok. Binanggit din ni Atty. Roque Eto na, mga kababayan. Harry Roque, sinabi umanong magaling siyang magpabagsak ng gobyerno. So, ibig sabihin ba pagka magaling yung ginagawa ni Roque, yun yung magaling? Yung po ba yung magaling para sa kanya? Tuloy. May binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Allah. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Kinakabahan na ho si Roque. Meron na hong saksi. Kaya etong si Roque, mga kababayan, naku, malamang, malamang ito, mga kababayan, biglang mapauwi na ito. Ayan, ang liwanag na sinabi ni Meme Pebbles. Is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Diba, mga kababayan?
May kaso yan. Baka akala nyo walang kaso yan? May kaso yan. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Oh. Mr. Chair, hindi po. Kasi nagtatago po siya ngayon eh. Yun lang. Yun lang. Nagtatago siya. Di ba? So wala, hindi mapapabagsak ang gobyerno. Eto, magpapabagsak sa inyo. O mga DDS. Etong susunod na video. Pakinggan ninyo. Dahil dito, eto na yung magpapabagsak sa inyo. Pasok! Sa ang bagong barko Ayan na, bagong barko ng Philippine Navy, dumating na sa bansa. Oo, eto na. Eto ang pang-ano sa inyo, pambobomba. Pasok! dumating na sa bansa ang bagong barko ng Philippine Navy na ginawa sa South Korea. Ang barko ay isang corvette class na maliit ngunit mabilis na barkong pandigma. Grabe no mga kababayan, tuloy-tuloy na yung pag-angkat natin na talagang mga kagamitang pandigma, ano? Grabe. Oo. Sige, ano 'yon? Pasok! Corvette class na maliit ngunit mabilis na barkong pandigma. May haba itong mahigit 118 metro at armado ng anti-ship missiles at iba't ibang makabagong kagamitan. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang arrival ceremony para sa naturang barko sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Ay, nako! Kita nyo, nasa Subic pala to. Yan yung nakita ko, mga kababayan. Grabe, ang ganda, bagong-bago. Oo. Galing gawa sa South Korea, mga kababayan. Nako, oo. Ito dapat ang ginagamit sa mga DDS na to, ano? Di ba ba, mga kababayan, ano? Sir Mike, kapi ka na ngayon, wala nang vape. Ay, sabi ko sa inyo eh. Hindi na ako mag-vape. Pag sinabi kong hindi, hindi na. Oo. Bubulsa ko na lang. Di ba? Grabe. Ganda. Iba pa yung parating ng mga mga kababayan, yung mga jet fighter natin, iba pa yon. Ayon sa kalihim, malaki ang maitutulong nito para mapalakas pa natin ang ating defense posture. Papangalanan ang naturang barko bilang BRP Miguel Malvar. Kita nyo? BRP, Miguel Malvar. Ang kauli-hulihang general na sumuko, mga kababayan, si Miguel Malvar. Alam nyo yung history niyan? Miguel Malvar, ang kahuli-hulihang general na sumuko sa mga Kastila. Grabe, no? Matindi. Matindi yun si Miguel Malvar. Ang biniling barko ay bahagi ng 28 billion pesos na kontrata sa pagitan ng Department of National Defense at Hyundai Heavy Industries noong December 2021. Diba? Paano yan, mga kababayan? So, kakabahan na naman nito yung yung mga sakang, hindi, yung mga singkit. Kakabahan na naman yung mga singkit dito. Tapos yung mga DDS, eto, talakayin nyo. Sasabihin nyo na naman, bakit ba bili ng bili yan? Bakit ba sila bili ng mga ganyan? Walang iya ngayon. Buti nga si Pangulo, bumibili. Yung nakarang administrasyon, ninanakaw eh. Di po ba, mga kababayan? So yan ho ang kaibahan ng alin? Ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa nakaraang administrasyon. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.